Post this video, then try to solve muna. Then after that, sasagutan natin siya. I assume na nasagutan nyo na. Number 1, solve for x. Para masolve natin to, ang gagawin natin, i-erase natin sila both side by 4 para makancel out itong 4th root. So magiging 8 cube root of 2 square root of 8x is equals to 2 raised to 4. Alam natin ang 8 is 2 raised to 3. Di ba? So, pwede natin i-cancel to. Cancel. So, 2 na lang matitira. I-erase naman natin sa 3 para ma-cancel out naman itong cube root. So, magiging ano na lang? 2 is square root of 8x is equals to 2 raised to 3. Diba? So, cancel to. Cancel to. Ang matitira na lang dyan ay 2. Square root of 8x is equals to 2 squared. Okay? Then, ganun ulit ang gagawin natin. I-squared natin yan. Para makancel itong square root. So, magiging 8x is equals to 2 raised to 4. Okay? And 2 raised to 4, yan, cancel din yan. Ito cancel din. So, magiging 1 na lang to. Diba? So, x is equals to 2. Okay, number 2. Solve for x. So, paano ba natin isa-solve to? So, ganun ulit gagawin natin. Gagawin natin, i-erase natin ulit ito sa 2. Yan. Para makancel tong square root. Diba? Magiging 8 cube root of 4 4th root of x is equals to 4 squared. Ano ba yung 4 squared? 16. So, simplify natin. 8 divided by 16. Pag dinivide natin yan, magiging 2 na lang to, di ba? 16 divided by 8 is 2. So, burahin na natin to. 2 na lang yan. Ito din, burahin na natin. Ganyan na lang siya, di ba? Tapos, gagawin natin, i-erase ulit natin sa 3 para makancel naman yung cube root. So, magiging 4. 4th root of x is equals to 2 cube. Okay? Ano ba yung 2 cube? 8, di ba? So, burahin na natin yan. Gawin na natin 8. So, ganyan. Tapos, simplify uli natin. Divide natin both side by 4. Cancel to. And 8 divided by 4 is 2. So, burahin na natin to. Gawin na natin to yan. Kasi to, burahin na din natin. Para mas simple tignan. Ganyan. So, yan na lang. Simple na lang siya. So, erase uli natin sa 4. Para makancel naman tong 4th root. So, magiging x is equals to 2 raised to 4. And 2 raised to 4 is 16. So, x is equals to 16. Yun ang final answer. Number 3. Ang sabi dun sa question, i-rationalize natin ang denominator. Tapos, i-simplify. So, para mangyari yun, para mas mabilis, mas madali nating makita, ang gagawin natin, convert muna natin ito sa radical. Kasi naka-fraction exponent siya. So, i-convert muna natin sa radical para mas madali nating ma-imagine. Ganyan. Tapos, para ma-rationalize yung ilalim, yung denominator, gagawin natin, i-multiply natin yan by square root of a plus square root of a times square root of b. Both numerator and denominator yan. So, parang ganito kasi sistema niyan, di ba? Di ba yung a minus b times a plus b, di ba equal siya sa a squared minus b squared? So, mangyayari, makakancel out tong mga radical sign dyan. So, parang ganyan yung shortcut niyan. So, pag minultiply natin yan, square root of a times square root of a plus square root of a square root of b all over by yung squared neto, ilan? Pag in-square mo to, magiging a na lang. Pag in-square mo to, magiging minus ab na lang. Okay?
So, ito naman, simplify pa natin. Pag minultiply mo to, itong dalawa na to, makakancel yung radical. So, mangyayari, magiging A na lang. Pag ito naman minultiply mo, makakancel yung yung radical sa A. So, magiging plus A square root of B. Ganyan. All over by A minus AB. Tapos, itong mga A na to, ipapalabas natin. Sisimplify natin. So, magiging A times 1 plus square root of B all over by A times 1 minus B. Ganyan. So, makakancel to. Ang matitira na lang ay 1 plus square root of B all over by 1 minus B. Yan yung final answer. So, para ma-rationalize natin itong number 4, multiply natin both sides by kabaliktaran netong x minus square root of x squared minus 4, which is x plus square root of x squared minus 4. Ganon din sa numerator. Magiging 4x squared plus 4x square root of x squared minus 4 all over by x squared minus x squared minus 4. Ganyan. So, bakit ganyan? Diba? Mga-cancel na tong radical. So, simplify pa natin. Labas natin yung 4x. So, magiging 4x times x plus square root of x squared minus 4 all over by, didistribute natin to, di ba? Yung negative na, yung minus sign. So, magiging x squared minus x squared plus 4. Di ba? So, magiging cancel out to. Tapos, cancel out din dito, 4. So, matitira na lang sa atin ay x times x plus square root of x squared minus 4. Yan na lang matitira. So, ito na yung ating final answer. Number 5. So, para ma-rationalize natin to, ganun nila yung kabaliktaran nito. Multiply natin. Square root of a minus square root of a plus 1. Ganon din sa numerator. Minus square root of a plus 1. Ganyan. So, ang magiging result ay a minus 2 square root of a square root of a plus 1 plus a plus 1. Yan. Diba yung parang a squared minus 2ab plus b squared. Parang ganyan yon. So, ito naman, magiging a minus a plus 1. Ito naman, yung shortcut natin na a squared minus b squared. Diba? Yan yung parang pinaka-shortcut niyan. Magiging 2a minus 2 square root of a square root of a plus 1 plus 1. All over by ilan? Negative 1. Bakit? Kasi diba nung dinistribute natin itong negative na to, magiging a minus a na siya. Kasi ito naman, magiging negative 1. So, makakancel itong a minus a. Diba? So, magiging negative 1 na lang matitira. Didistribute natin itong negative 1. Yun yung magiging sign niya dito sa lahat. So, magiging negative 1 times 2a times negative 2 square root of a square root of a plus 1 times magiging negative 2a minus 2, magiging plus na pala, square root of a square root of a plus 1 minus 1. Ganyan. So, ang gagawin natin, i-arrange na lang natin yung mga positive, lalagay natin sa unahan. So, magiging 2 square root of a square root of a plus 1 minus 2a minus 1. So, yun yung magiging final answer natin.